So magandang araw po sa inyong lahat guys sa lahat ng mga treasure hunter buong Pilipinas. So welcome po dito sa ating video sa Amat G Mindanao Amateur Treasure Hunting Group Mindanao. So ito yung nasa ilog po tayo ngayon. So ito yung ating nakita na isang lehitimo na stone marker, because itong site kasi na to is mayroon na itong mapa, pero hindi namin hawak ang mapa nito, kundi yung ibang mga grupo. So, ito yung makita natin sa kanyang mayroon siyang naka D-shape na ganyan, para naka half moon. So probably this is nasa ilalim ng tubig, kasi nasa ilog ito ang item nito. Taas possible east to west alignment. So dito sa bandang gilid niya, mayroon namang isang klaseng butas dyan. Parang dyan siya pababa. Then dito sa may dito nami to, ayan napakaraming butas. Ito at saka ito, kasya ang apat na daliri. Tapos ito mayroon din isang naka half moon na nakahiga portion pa. Yan parang foot marker to. May tubig, so it means nasa tubig, kasi nasa ilog na ito Then another is itong butas na to. So ito may isa, dalawa, tatlo, apat na butas. So yan, distansahan natin ang bato na yan. So according sa aking mga lulo at lula, ang bato na to is kahit daw malakas ang baha, hindi daw ito na sa Bisaya pa di mairog, or hindi ito magagalaw. And yan sa may bandang may kawayan dyan, may nakalagay dyan na hugis banga or jar. So since na mga baguhan pa kami noon, is akala namin is baka may laman yung jar. Kaya sinubukan naming biniyak, sinunog namin para at saka lagyan ng tubig para mag-crack. Tas nang nakalahati na yung banga is walang laman. So hindi namin na alam na ang base sa kodigo, sa treasure code, is ang banga is probably nasa southwest alignment yung item. Then dyan sa may malaki na stone na yan, punta tayo dyan sa ito yung bato na may naka-okit na dagat. Ayan rectangle yan. Okit yan na rectangle. Hindi yan kaya ng alimango or yan, piyo, kayumang. Hindi yan kaya ang indication kasi nito kung sa compass code is nasa norte yung item, basta naka rectangle. So dito sa norte niya, from dyan sa rectangle na yan, ito yung ang nahagip ng aming detector. So napakaraming butas din. Ayan napakaraming kuris-kuris. Ito may butas, ayan.
ito, ito may napakalinaw na arrowhead. Ayan oh. So possibly dito mayroon kami na nahagip ng aming aura meter dito. Tapos ito yung tatlong butas. Yan. So sa lahat ng mga decoder dyan, paki-comment naman kung ano yung mga comment nyo dyan sa ano, yan o, may arrowhead dyan, kung paano nyo i-decode. So ang ilog na kasi ito is perfect, naka-eskwala po ang position nito dito at saka doon yung may nakita na may mitso ilalim sa tubig doon. So ipakita namin yung banga na binuak namin noon. Kasi yan, akala namin baka may laman eh. Pero mayroon naman akong yung GS6000 na metal detector. Eh ano lang yun ha, kailangan mo mag i-discriminate at i-filter. Pero hindi siya natunugan eh. Pero binuyak pa rin namin kasi ayun oh, hugis ba nga yan ha. No, na itim-itim na kasi no, may takip yan na itim-itim. Kasi sinunog namin yan, nabiyak na yung ano. Napakarami kasing ano dito guys. Ano dito. So ganyan. And then balik tayo dyan, yung niligid namin na bato galing sa ibabaw na may heart na bato na mayroong butas. Hindi ko alam kung baka na ano na yun eh. Ay hindi pa. Ito galing to sa may doon sa kan kasi doon sa ibabaw eh. Pinaligid namin kaya na umabot dito sa may ilog. Ay, hindi pala kami nagligid dito, yung tito ko eh. Kasi yung tinatamnan niya ng sibuyas ay nabalitad na. Hindi na natin makita yung ano guys. Yan ito. Ito na lang yung nakita guys, yung butas. Heart kasi ito eh. Na may butas sa gilid ng kanyang ano. So ayun oh, yung pinakaunang intro natin, yung bato na may marker. Yung maraming butas. So may falls dyan sa may ano. At marami na kami nakuha mga bala dito eh. Noon pa. So balik tayo doon. Ito parang enclosed na mga marker. Ito ganito. Mga enclosed yan. So dito tayo. Ibabalik natin dyan. O tingnan o. Yan ang bato na yan o. Anong klaseng mananayip yan? Bao o pawikan. Ano ba yan? Paraka kung doon sa kabila. O ayan. So yan muna sa ngayon guys. So pakitulong naman sa ating mga treasure hunter na mga vlogger. Mayroon tayong mga makukunan na mga kaalaman regarding sa Yamashita treasure. So kasi ang lawak naman ng ano, buong Pilipinas, daming malilit na ilan lang ang treasure hunter. So hindi talaga cover. So at least na makita ng ibang grupo yung ating site din, no. Perfect eskwela yan. Oh, naka-eskwela yan diyan, no. So sa mga sa aklat, alam natin kung saan yung target ng mga eskwela eh. Then doon oh, doon din sa ano banda doon banda, eskwela din. Parang dalawang eskwela. So ang din sa ano sa diyan sa portion na nag-curve siya, mayroong mitso na nakita. Kaso ngayon ay natambakan na ng mga malalaking bato. So sa pahabol natin itong ganito. Hindi nagagalaw yung mga bato na yan oh. Ayun oh. Ayun may mga butas oh. So ganyan muna sa ngayon at maraming salamat sa inyong pagpanood.